Gamitin natin at itaas ang shield of faith. Kasi hindi yan nakasuot sa katawan eh. Hawak mo yan eh. Itaas natin yung shield of faith. Mag-focus tayo sa victory ni Jesus. Yung panalo ni Jesus, doon tayo mag-focus. Amen? Labanan natin ang fiery darts o umaapoy na tudla ng demonyo. Kailangan itaas mo. Itaas mo ang paningin mo. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Dahil kung ako lang, hindi ko kaya. Panginoon, kaya mo. Pinanalo mo na ako. Amen? Cloth in Christ, the armor of grace. Lesson 5 na tayo o series number 5. Kung hindi nyo po napakinggan yung 1 to 4, pwede nyo balikan sa YouTube, sa Spotify at saka sa Facebook. Mas maigi kasi marinig nyo yung mga una. Okay? Ngayon, ang topic natin ay Shielded by Faith, Quenching the Darts of the Enemy. Kung mapapansin nyo po inuna nating tapusin yung Psalm 91 bago itong spiritual warfare. Bakit? Nakikita nyo na po ba ang nangyayari sa buong mundo? Huwag na tayong lumabas. Dito na lang sa ating bayan. Ang gulo, di ba? Kaya natin tinapos ang Psalm 91 for our protection sa gulo. Pero hindi tayo dapat matakot. Dahil ang Diyos hindi nagbibigay ng takot. Mapagmahal ang Diyos, tawagin mo lang siya, nandyan siya. Lagi tayong iniingatan, lagi tayong pinoprotektahan. Kaya lang, ang kaaway, laging umaamba. Kaya naman, isinunod natin ang spiritual warfare. Kala ko ba tapos na yung laban kay Kristo? Tapos na. Totoong tapos na, pinanalo na tayo ni Kristo. Kaya lang may makulit talaga na ayaw pa siyang maungusan. Lagi siyang nanggugulo sa atin. Mamaya malalaman nyo bakit ganun. Kaya bago tayo mag-umpisa, manalangin muna tayo at ipanalangin natin ang ating bansa, lalo na sa bandang Visayas, Mindanao, at pati ang Zambales at saka ang Baguio, ano pa ba yun? Meron pa kagabi Sampo. Surigao, La Union. Panalangin natin. Huwag po kayong matakot, nasa ring of fire ang ating bansa. Nandoon sa, kumbaga meron diyang mga bansa na nasa ring of fire. Talagang lindulin. Hindi ito sumpa ng Diyos at hindi rin ito yung bang galit ang Diyos sa atin, hindi. At hindi rin ito parusa ng Diyos. Nasa biyaya pa po tayo, nasa grace period pa po tayo. Mahal tayo ng Diyos, iniingatan niya tayo, kaya lagi tayong tatawag sa Kanya. Ipanalangin natin yung mga kababayan natin na nasalanta ng lindol at pati na rin yung gulo sa gobyerno natin. Tayo po yumuko. Panginoon, itinataas po namin ang aming bayan, tinataas po namin ang bansang Pilipinas. Mahal niyo po ang aming bayan, Panginoon, ang bansa namin. Hindi niyo po pababayaan na galawin o guluhin ng kaaway ang aming bansa. Lord, sa lahat ng mga nasalanta ng lindol, tulungan niyo po silang makabangon. Kayo po magbibigay ng provision. At tutulungan niyo rin po ang mayroong kakayanan na makatulong, Panginoon, sa kanila na magkaroon po ng pusong mapagbigay. Dalangin din po namin na ingatan ang bawat isa. Lumindol man, Lord, wala pong mamatay o wala pong masugatan. Makaligtas po ang lahat sa lindol. Lord, ito po ay natural disaster at naniniwala po kami na hindi niyo po ito ginawa. Kami po ay nasa fallen world, kaya po nagkakaganito ang bansa. Kaya nga po, nagpapasalamat po kami, binuksan niyo po ang aming isip na hindi po ito galing sa inyo dahil mapagmahal kayong Diyos. At Panginoon, pinagpe-pray din po namin ang government po namin ngayon. Mataas po ang dollars, bumabagsak po ang ekonomiya ng Pilipinas, pero hindi po kami nakatingin doon.
nakatingin po kami sa biyaya ninyo. Babangon muli ang Pilipinas, Panginoon. Dahil po, Panginoon, mahal niyo po. Andito po, marami pong righteous people na iniligtas niyo po, Panginoon. Hindi niyo po pababayaan na maapektuhan kami, Panginoon. Kaya po, pinagpe-pray po namin sa pangalan ni Jesus, graft and corruption sa Pilipinas, lumayas kayo sa bayang ito, nire-rebuke namin kayo, nire-reject namin kayo, mga espiritu ng graft and corruption in Jesus' name. Lord, magliwanag ang isip ng bawat government official at ang katotohanan, Panginoon, ay lumitaw. Maraming pong salamat, Panginoon. Tinugon niyo na po ang aming panalangin. At Lord, pinagpe-pray din po namin ang gawain ngayon. Kayo po ang manguna, kayo po ang mapapurihan. Tanging mensahe niyo lamang po, Panginoon, ang malumabas sa aking bibig. Itago niyo po ako sa inyong likuran. Banal na Espiritu, kayo po ang siyang manguna. At buksan niyo po ang isip ng bawat isa para maintindihan po ang revelation niyo, Panginoon, na ihahatid sa amin. Marami pong salamat sa inyo pong lahat ng papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Lord. Namiss ko kayo. Oo, I love you, church. Ang sarap ng bawat linggo nagkikita-kita tayo, nagpapalakasan, nagingitian. Naiiba ang ating mundo kapag nagsasama-sama tayo. Amen ba? Amen. So, ito ang teksto natin, Ephesians chapter 6, verse 12. Samahan niyo po ako sa pagbabasa. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Verse 13, therefore, put on, suot nyo daw, put on the full armor of God. Ano yung naka-underlined? Full armor. So, iniisa-isa po natin yan para maintindihan ninyo. Yung buong kalasag ng Panginoon, full armor of God, so that when the day of evil comes, you may be able to stand your ground. And after you have done everything, to stand. Kung susuot nyo yung full armor ni God, kung dumating man yung evil na yon, makakatayo tayo. Amen? Verse 14, stand firm then with the belt of truth buckled around your waist, with the breastplate of righteousness in place. Verse 15, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. So, inisa-isa po natin yan, nakaraan. Sabi ko nga sa inyo, balikan nyo. Ang una po nating topic nung una, ako po nagbigay nito, ay belt of truth. Protects your identity and position in life. Sino ba ang katotohanan? Tao yan. Sino ang katotohanan? Si Christ. John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, sabi ni Jesus. So, si Jesus ang katotohanan. At dahil si Jesus ang katotohanan, yung identity natin at ang posisyon natin nakaangkla sa Kanya. Bakit? Dahil nung tumanggap tayo sa Panginoong Hesus, tayo ay naging anak niya. Amen? At ang banal na espiritu ay naninirahan na sa born again spirit natin. So you have the power. Sabihin mo nga, may kapangyarihan ako. Ba't parang ayaw nyo maniwala? Parang takot na takot kayo sa kapangyarihan. May kapangyarihan ako. Hindi dahil sa inyo, kundi dahil sa banal na espiritu na naninirahan sa inyo. Dahil kayo ay naging templo ng banal na espiritu. Next, protects the heart, yung breastplate of righteousness. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Matuwid na tayo sa harapan ng Panginoon.
Hindi dahil sa mabuti nating gawa o dahil sa mga performance natin, naging matuwid tayo, naging righteous tayo dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesukristo. Kaya nilagay dito yan, kasi tayo maimo. Alam niyo imo? Maemosyon, di ba? Maemosyon. Kaya nilagay dito yung kalasag na yan. No? Pinasusuot sa atin. Na pinapaalalahanan tayo ng Panginoon, you are righteous. Sabihin mo nga, I am righteous. Matuwid ako sa harapan ng Panginoon. Oo, paminsan-minsan, nadudupilas ka. Paminsan-minsan, nadadapa ka, natatalamsikan ka. Pero hindi mo kayang magbabad sa kasalanan. Kung tunay kang ligtas, talagang aayaw ka na talaga sa kasalanan. Dahil alam mo ang identity mo kay Christ, alam mo ang position mo, alam mo that you are the righteousness of God in Christ Jesus. Na ang kasalanan ay ayaw mo na sa buhay mo. Amen. Kaya sunod na linggo, tinalakay uli ni Pastor Martin yung preparation of the gospel of peace. Itong mga paan na to, saan man pumunta, ang dala-dala mo ay gospel of peace. Hindi gospel, hindi war ha, kasi ang gospel galing sa Evangelion na ang ibig sabihin ay good news. Kapag ikaw ay pumupunta kahit saan at ang dala-dala mo hindi good news, hindi ka dyan. Pero hindi tayo dun. Lahat ng pupuntahan natin, no, ang laman ng bibig natin, ang laman ng kwento natin, hindi kapitbahay natin o kung hindi pa kaibigan natin, ang laman ng kwento natin ay ang Panginoong Jesus. Kung gaano siya kabuti sa buhay natin at kung paano tayo iniligtas ng Panginoon. At shoes, nakatayo ka sa tinapos na gawa ng Panginoon. Amen? Ngayon, so 3 na yung dinaanan natin. Ano yung mga armor na natapos natin? Yung belt of truth. Pag wala yung belt na yan, hulog ang lahat. Pantalon mo, pati itong breastplate, hindi naka-intact, Sunod, ano yon? Breastplate of righteousness at shoes. Lahat yan sinusuot. Lahat yun. Ngayon, ang pag-aaralan natin ay number 4, the shield of faith. Ephesians chapter 6 verse 16. In addition to all this, in addition, ibig sabihin, meron ka ng belt, meron ka ng breastplate, meron ka ng shoes, dagdagan pa. Ano dadagdag? Take up the shield of faith with which you can extinguish all the flaming arrows of the evil one. Kunin mo daw yung shield of faith, para malabanan mo yung flaming arrows of the evil one. Flaming. Ibig sabihin, umaapoy na pana. Ano ba yung arrow? Pana, palaso ng evil one. Flaming, synonymous to fiery. Maapoy. No, maapoy na palaso ng kaaway. Ang kaaway tinutudlak ang believers. Kung ang isang tao ay hindi talaga believers, hindi pinapansin niya ng kaaway. Bakit? Kakampi ko yun eh. Di ko na yung papansinin. Sino pinapansin? Believers. Kaya dapat maging ready tayo. Amen? Ito ay mga kasangkapan. Full armor. Kung ang belt sinusuot, ang breastplate sinusuot, at ang shoe sinusuot, permanent na nandyan yan. Pero ang shield of faith, kakaiba. Hinahawakan, tinataas, isinasangga. Nakuha ninyo? Kaya kakaiba itong shield of faith.
Nakatali, hindi lang basta nakatali yung shield of faith sa braso. Talagang hawak-hawak yan, itinataas. Isinasangga sa kalaban ang shield of faith. Gusto kong pakita sa inyo na nakatuklas o yung archaeologists, nakahukay ng shield of faith. Ang tawag dyan ay scutum. Tingnan natin. Roman scutum, ito 1,800 years old na yan, na shield dropped by a Roman soldier who likely died in a battle. Maaaring hawak yan ng isang sundalo Romano noon. No, nahukay yan. Nakita nila, yari yan sa wood and leather. Dating around AD 250. Discovered in 1932, found at Duro Europos, o ngayon sa modern day, sa Syria. Nakuha yan sa Syria. Mula dyan, naintindihan nila ano ba ang itsura ng scutum. How did the shield work in the Roman army? Ngayon, papakita ko sa inyo, titignan natin, ano bang yari yan? Saan ba yari yung scutum na yan? Yung laki niyan, 4 feet. Sino ba mga 4 feet dito? Mga siguro mga ganyang kataas, 4 feet. And 3 feet, may nanunuro. 4 feet, siguro mga ganyan. And 3 feet wide. Ganon kalaki. Tapos, made of wood. Layered yun ha, layered. Bakit? Kasi hindi siya flat. Naka-deflect siya. Ibig sabihin ng deflect, naka-curve. Naka-curve. Bakit hindi siya flat? Bakit naka-curve? Para kapag tumama yung palaso, teka lang, makapal kasi ito. Pag tumama ang palaso o ang araw, imbis na dito tatama, pag flat, tama kagad, di ba? Pero pagka naka-deflect, dadaplis. Tama ba? So, bukod sa naka-deflect yun, mayroong leather. Binalutan ng balat ng hayop. Bakit binalutan ng balat ng hayop? Ang gagawin kasi doon sa scutum na yon, bago ang battle, ilulubog siya sa tubig. Bakit ilulubog sa tubig? Ano ba ang sinabi ko kanina? Flaming arrows, fiery darts. Umaapoy. Nakaganyan na, yung umaapoy na palaso, ito basa. Pag umaapoy yung palaso, pagdating dito, ano mangyayari sa apoy? Hindi tatablan, patay yung apoy. Kaya nilulubog nila yun. Kaya yan binalutan ng leather. Talino, no? Ngayon, ayan, may metal boss, ang tawag ambo. No? Ang tawag dyan ambo. Para siyang sombrero na ano. Pero metal, masakit. Bakit merong metal ambo? Kasi pag nandyan na yung kalaban, yan yung pangsawag nila. Yung pang depensa, gaganyanin nila yung kalaban. Di syempre gaganon yung kalaban. Gaganunin mo na naman ang ambo. Masakit yun pag tumama sa'yo. Metal yun na matigas eh. Kaya pang sangga na gano'n. Yun yung metal ambo. Yan yung, yan yung, kumbaga, purpose niyan. And then sa ilalim, may metal lining. Yung ilalim noon, halimbawa ito yun, yung dito, mayroong metal uli. Bakit? Para paglagay nila sa lupa naman noon, wala naman semento eh. Paglagay nila sa lupa, naka-stand. Hindi yung lelembot-lembot, talagang parang mahirap gapiin. Mamaya paliwanag ka pa sa inyo. Sunod dyan yung sa likod ng ambo, mayroong handle, hawakan. No, yung iba, nakagapos pa rito sa kamay. Ganoon yung shield of faith. So, matatag o hindi? Matatag. So, bakit sinabing shield of faith? What is faith? Hebrews chapter 11 verse 1. Now,
Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pag sinabi mong substance, tangible yan. Ano yung tangible? Nakikita mo, nahahawakan mo. Tama? Sabi dyan, faith hope for. So, ibig sabihin, yung faith, naniniwala ka na nariyan na yung gusto mong mangyari. Halimbawa, 2,000 years ago, pinagaling na ako ng Panginoong Jesus. Faith, magaling na ako. Kahit nandiyan ang sintomas, pero pinaniniwalaan mo, magaling ka na. Kumikilos ka dahil sa pinaniniwalaan mo. Kasi alam mong magaling ka na. Amen? So, ganun ang faith. Hindi yung, may faith ako papadala ako ni Lord ng ganito. May faith ako magpa-prosper ang business namin. Hindi, ang faith nandyan na kasi tinapos na ni Kristo yun para sa'yo. Amen? Tinapos na. Pinanalo na tayo ng Panginoon. Kinuha na niya ang kasakitan, ang kalungkutan, ang lahat-lahat na, pati ang kahirapan. Amen? Kaya, tangible na yan sa'yo. Yun yung faith. Hindi yung darating pa lang. Pinaniniwalaan mo ngayon, nasa iyo na. Example. Wala naman ako ibang example, kundi kami lang. Unang sasakyan namin ng pamilya, year 2000, yung Red Adventure namin. Niloan namin sa bangko. Pero kada sasakay si Pastor Martin sa Red Adventure namin, bayad ka na, bayad ka na, bayad ka na. 3 years yung utang namin na yun, pero sabi niya, bayad ka na, bayad. Wala nga 1 year, nakabayad kami. Amen? Kasi pinaniwalaan namin na binayaran na yun ng Diyos para sa amin. Amen? Yun yung faith. Amen? Nangyayari lamang yan kung ikaw ay maniniwala. Kung hindi ka maniniwala, okay lang. Ikaw naman ang talo, hindi naman kami. Pero maniwala ka dahil ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Amen? Faith in Greek is pistis. Means belief, trust, confidence, fidelity, be persuaded. Trust. Nagtitiwala ka sa mga pangako ng Diyos sa'yo. Hindi ka man lang nag-iisip na, Lord, totoo ba? Baka nag-joke ka lang, Lord. Hindi ganun. Nagtitiwala ka na ipagkakaloob sa'yo ng Diyos yun. O ipinagkaloob na. Dahil sa finished work ni Jesus Christ on the cross. Amen? Faith is always a gift from God and never something that can be produced by people. Regalo ang faith. Okay, may human faith. Ang human faith nagfe-fail. Pero ang faith of God, hindi yun nagfe-fail. Permanent, constant. Amen? Ephesians chapter 2 verse 8. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God. Saan galing? Regalo ng Diyos. Regalo ng Diyos ang faith. Regalo ng Diyos ang kaligtasan natin. Hindi sa performance natin. Amen? Pagpapala ba yun? Biyaya ba yun? Amen. Hindi mo na kailangan pang magsakripisyo para lang maligtas. Ginawa na yan ni Jesus para sa iyo. Amen? Romans chapter 10 verse 17. Paano ba tayo nagkaroon ng faith? So faith comes from hearing, that is hearing the good news about Christ. Sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, dumating ang pananampalataya. Kagaya nito, dumarating ang pananampalataya sa inyo pag kayo'y nakikinig sa tamang gospel. Ulitin ko, sa tamang gospel. Ang maling gospel, ang Diyos ay nagpaparusa.
ang tamang gospel dahil nga tayo ay nasa New Covenant at nasa grace period, ang Diyos ay mapagmahal. Yan, kasi ang New Covenant ay covenant between God and His Son. At tayo ay nakaposisyon at nakatago kay Kristo. Kaya hindi tayo ang, kumbaga ganito ito na example ko na sa inyo to nun Ito ka, tinago ka ni Kristo. Sino nakikita mo? Ang Bible o ang panyo ko? Ha? Bible. Ganyan tayo sa Diyos. Ang nakikita ng Diyos ay hindi ikaw. Ang nakikita ng Diyos ay si Kristo. Kaya wala tayong ipagyayabang sa Diyos Lahat ay regalo niya. Lahat ay biyaya niya. Amen? Glory to God. Kaya, mag-iingat tayo sa pakikinig din. Hindi lahat nagtuturo na mabuti ang Diyos at mapagmahal ang Diyos. Bakit iniuugnay ang panangga o yung shield sa faith? Bakit yan ina-associate? Bakit iniuugnay? Ang sagot, iniuugnay sa pananampalataya ang shield dahil ang pananampalataya ay aktibong nagpoprotekta sa atin laban sa mga spiritual attack. Yung faith, yan yung nagpoprotekta sa atin kapag inaatake tayo ng enemy. Gaya ng Roman shield na sumasalag sa mga palaso o fiery darts, ang pananampalataya ay sumasalag sa takot, tukso, kasinungalingan ng kaaway. Yung shield of faith, ang kumbaga ang magiging block, kumbaga magbablock doon sa fear, sa takot natin, sa temptation, sa kasinungalingan. Kaya iniugnay yung shield sa faith. Amen? Okay, basa tayo ng isang story sa Old Testament. Pero bago yan, let me remind you that this story is in the Old Covenant. Pag sinabing Old Covenant, kasi pag sinabi mong covenant, may kasunduan kayo ng Diyos. Sa Old Covenant, ang kasunduan nila, kapag ikaw ay sumunod, pagpapalain ka. Kapag hindi ka nakasunod, may parusa ka. Yan ang Old Covenant. Iba tayo sa New Covenant, napakapalad natin. Blessed talaga tayo. Alam niyo kung bakit? Lagi tayong blessed. Laging may pabor ang Diyos sa atin. Bakit? Kasi pinapaboran ng Diyos ang kanyang anak. Nakanino ka ba? Kay Christ, di ba? So you're walking on a favored ground. Lumalakad ka sa blessed ground. Lahat ng hawakan mo, lahat ng tapakan mo, blessed because you are in Christ. Na kay Kristo ka. Yan ang posisyon mo, yan ang identity mo. Anak ka na ng Diyos. Basa na tayo. Numbers o mga bilang. Chapter 21, verse 4 to 9. Verse 4. Mula sa bundok ng Hor, nagpatuloy ang mga Israelita patungong dagat na pula. Ito yung lumabas sila ng Egypt, tapos nagwa-wander sila sa wilderness. Gusto nilang iwasan ng Edom. Subalit, nainip sila sa pasikot-sikot na paglalakbay. Naiinip sila. Verse 5. So, nainip sila. Ang nangyari, nagreklamo sila sa Diyos at kay Moises. Inilabas mo ba, sabi nila, inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Sabi ng mga Israelita. Wala kaming makain, ni mainom. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito. Tingnan niyo reklamo nila, wala silang makain. Samantalang ting umaga nagpapaulan ng mana ang Panginoon. Ano ba yung mana? Hindi yun yung mana na mamanahin nyo. Mana, bread of heaven. Nagpapaulan ng bread. Alam mo, kinakain din ng mga angels yun Pero kukunin mo lang yun, kakainin mo lang yun. Wala kang hirap, provided ng Panginoon. Pero ano reklamo nila?
walang makain, walang mainom. Ay, grabe naman. Ganyan ba tayo? Ano man ang meron tayo, pagpasalamat natin sa Panginoon. Amen? Maliit, malaki, thank you, Lord. Pagpapala yun. Wala man, minsan wala, okay lang. Magbibigay at magsusupply ang Panginoon. Amen? Verse 6. Dahil sa reklamo ng mga Israelita, dahil dito pinadalhan sila ni Yahweh ng mga makabandag na ahas. Sa English, fiery serpents. Nag-aapoy, ibig sabihin talagang alam mo na yon, parang dragon. Fiery serpents. At maraming Israelita ang natuklaw ng mga ito at namatay. Ano ang parusa? Nagpadala ng fiery serpents. Sabihin nyo nga, fiery. Para hindi nyo makalimutan yun. Yung maapoy. No? Next verse. Kaya, natauhan sila. Ako, napaka-reklamador namin. Kaya yan, ito na, may parusa na. Natauhan ngayon sila. Kaya lumapit sila kay Moises. Sinabi nila, nagkasala kami kay Yahweh at sa iyo. Ipanalangin mo kami na kanyang paalisin ang mga ahas na ito. Nanalangin nga si Moises para sa Israel. At ganito ang sagot sa kanya ni Yahweh. So nanalangin si Moises, may sagot si Yahweh. Gumawa ka ng isang ahas na tanso, bronze snake. Ilagay mo iyon sa dulo ng isang mahabang kahoy. So meron siyang kahoy na mahaba, ilalagay sa ibabaw yung bronze snake. Sino mang natuklaw ng ahas o yung fiery serpents at tumingin doon sa ginawa ni Moises ay hindi mamamatay. Next. Ganoon nga ang ginawa ni Moises, kaya lahat ng natuklaw ng ahas ay tumingin sa ahas na tanso at hindi nga namamatay. Ano daw gagawin? Titingin lang sa bronze snake na nakalagay doon sa isang kahoy, sa isang pole, at yung lahat na natuklaw, hindi na mamamatay. Nagrepent ang Israelita. Yung parusa naging healing. Nakuha niya, yung parusa, naging kagalingan nila. Ang tawag doon ay judicial correspondence. Sa scripture, judicial correspondence. Yung bronze snake ay naging kagalingan ng mga Israelita. Ang bronze ay sumisimbolo sa judgment. Yung kulay na bronze. Kulay yun Katulad sa tabernacle, merong bronze altar. Kasi judgment yun. Hinusgahan. Nakuha? Yung kulay, anong kulay? Bronze. Ang pagtanaw sa bronze snake ay, pag tinanaw mo siya, faith na ikaw ay gagaling. Faith ng Israelita. Ito ay typology ni Jesus Christ. Ano yung typology? Sa Old Testament, nakikita na natin si Kristo. Kapag ikaw ay nagbabasa ng Bible, kahit sa Old Testament, makikita mo si Kristo nandun na. Ang tawag doon, typology. Basahin natin, John chapter 3, verse 14 to 15. Just as Moses lifted up the snake in the wilderness, nakita nyo saan na ba yun dyan? Old Testament pa ba yan? New Testament na yan. So the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes may have eternal life in Him. Amen. Di ba ang buti ng Diyos? Old Testament pa lang. Meron na nakaligtasan para sa atin. Amen. Na kung sino man ang tumingin sa tinapos na gawa ni Jesus, magkakaroon ng eternal life. Ano ba ngayon ang problema ng tao? Saan ba takot ang tao? Kamatayan. Tama? Pero dahil kay Jesus, kapag tumingin ka sa Kanya,
pagkapaniwala mo pa lang, kaagad meron ka ng eternal life. Amen? Bakit lifted up? Di ba itinaas si Kristo? Ipinako sa krus, nakataas siya sa kahoy. Kung sino man ang titingin sa Kanya, kung sino man ang maniniwala sa Kanya, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Amen? Tumingin na ba kayo sa Kanya? Tumanggap na ba kayo sa Kanya? Praise God! Ngayon pa lang may eternal life ka na. Amen? Nakuha mo yung eternal life sa pagtanggap mo sa Panginoon. Yung iba akala ang eternal life, kapag namatay na sila, ay, natanggap na niya yung eternal life, ngayon patay na siya. Hindi! Once you believe in Him, save ka na, may buhay na walang hanggang ka na. Amen. So, tignan natin. Yan. Nilagyan ko ng picture para mas lalo nyong maunawaan. Ito yung alam nyo pa yung na yan, yung bronze snake na yan? Simbolo yan ng mga sa medicine. Nakikita nyo? Yung parang may ahas, kasi healing. Ibig sabihin nun, healing, kagalingan. Kaya dyan kinuha yan ng medicine. So the bronze serpent was a type of Christ. He became sin. Si Jesus ay naging kasalanan. Nagkapalit tayo. Yung righteousness ni Jesus napunta sa mga naniwala. Yung kasalanan natin napunta kay Jesus Christ. No? Yung He became sin, symbolized by the serpent, was judged, yung bronze, and lifted up the cross, no? Inangat siya. So that all who look to Him in faith may live. Mabubuhay. Dahil sa pananampalataya, lahat ng titingin kay Jesus, may buhay na walang hanggan. Amen? At hindi na yun mawawala kung tunay ka talagang tumanggap. Hindi na yun mawawala. Forever ka ng anak ng Diyos. Amen. Basahin natin sa Tagalog yung teksto natin ng Ephesians chapter 6 verse 16, Tagalog. Bukod sa mga ito, ang sinasabing bukod sa mga ito, yung mga yung belt, yung breastplate, at saka yung shoes. Bukod sa mga ito, gamitin ninyo ang pananampalataya bilang kalasag, shield of faith. Ano yung gagamitin natin? Nakalasag. Pananampalataya. Nasa pamamagitan nito ay mapapatay ninyo ang nag-aapoy na palaso. Fiery darts. Nag-aapoy na palaso ng masasama. Paano natin mapapatay yung fiery darts ng kaaway? Sa pananampalataya. Naalala nyo yung fiery serpents? Kaya pinaulit ko sa inyo. Fiery serpents, ngayon naman, fiery darts. Fiery arrow. Naalala nyo kanina? Sa Old Testament? Kaya ako pinaulit sa inyo yun eh. Gamitin natin at itaas ang shield of faith. Kasi hindi yan nakasuot sa katawan eh. Hawak mo yan eh. Itaas natin yung shield of faith. Mag-focus tayo sa victory ni Jesus. Yung panalo ni Jesus, doon tayo mag-focus. Amen? Labanan natin ang fiery darts o umaapoy na tudla ng demonyo. Kailangan itaas mo. Itaas mo ang paningin mo. Lord, nagtitiwala ako sa iyo. Dahil kung ako lang, hindi ko kaya. Panginoon, kaya mo. Pinanalo mo na ako. Amen? Ano ba yung mga fiery darts na yan? Tingnan natin yung picture. Ayan yung faith. Itaas mo. Laban saan? Sa mga anxiety. Alam niyo yung anxiety, nag-aalala kayo kinabukasan. Wala pa yung problema, pero sa iyo may problema na. Pinoproblema mo na yung wala pa namang problema.
Anxiety yun. Ngayon naman, pag meron ka namang nangyari sa'yo, nakapokus ka naman sa nangyari sa'yo, depressed ka. Ay, naku, ganito yung problema. Nakapokus ka sa problema mo. Nakapokus ka sa anxiety. Tudla ng kaaway yun. Yung kasinungalingan, yung hindi nagsasabi ng totoo at yung nagsisinungaling na ibang tao, tudla ng kaaway yan. Discouragement, nadi-discourage ka na, nawawalan ka na ng gana. Materialism, nakapokus ka, gusto mo, meron kang ganito. Kailangan, OOTD ko, ganito, ganyan. Kailangan masikat ako sa kanya. Ay, ano ba ang brand niya? Dapat ganito ang brand ko. Materialism yun. Doon ka nakapokus, hindi kay Kristo. Temptation. Naku, madalas yan. Yung temptation na yan. Tukso. Layuan mo ako. Kani Eva. Hindi. Wala. Hindi ka lalayo. Hindi mo sasabihin sa tukso, lumayo ka. Alam mo yung ambo? Diba kanina sinabi ko sa inyo, may ambo, may metal. Tukso, umalis ka. Katapos mong pananggahin, umalis ka rin. Mamaya, habulin ka, matukso ka, lumayo ka tulad ni Joseph. Lumayo sa temptation. Amen? Mga kalalakihan, layo tayo sa temptation. Ay, pati kababaihan. Hindi lang kalalakihan, layo tayo sa temptation. Amen? Bakit akala nyo ba yung lalaki at babae, akala nyo sa ano lang, sa mga, pogi, maganda. Hindi. Temptation sa pagkain. Diba? Gluttony. Bawal, kain ka ng kain. Kunti lang. Sige. Kunti pa uli. Temptation yun. Araw-araw cheat day. Temptation yun. Layo ka. Kasi bakit? Binubulungan ka ng kaaway. Kain pa. Go, kain pa. Teka muna, bakit ako nasasaktan sa sinasabi ko? Joke, ayun yun naman tumaway. Masyado kayong masyado kayo seryoso Shame. Yung bang, ayoko, nahihiya ako Ayoko nang pumunta dyan, nahihiya na talaga ako. Yung bang tipong, wala na, isolate mo na yung sarili mo sa kahihiyan. Tudla ng kaaway yan. Magsuri ka na Pinatawad ka na ng Panginoon di ba? Ang faith mo, there is now no condemnation in Christ Jesus. Pinatawad ka na ng Panginoon, ba't ka mahihiya? Magsuri ka. Magsuri ka dun sa tao na nagawan mo ng mali. Magsuri ka. Kasi alam mo, pinatawad ka na rin ng Panginoon. Kaya madali lang yung word na sorry. At pagkatapos nun, thank you. Pinatawad mo ko. Alam mo, yan ang pinakamahirap na sabihin ng tao. Sorry at thank you. Dapat grateful tayo sa lahat ng bagay. May magbukas lang sa'yo sa Jollibee, isang tawag dito? Gwardiya. Thank you. Lalagay yung pagkain mo, thank you. Sanayin natin yung sarili natin na laging maging mapagpasalamat. Maging grateful tayo sa lahat ng bagay. Takot. Hindi galing sa Diyos ang takot. Galing yan sa demonyo. Mga sakit. Ay, binigay ng Lord itong sakit. Nang ako'y mapalapit sa Kanya. Ay, hala. Hindi galing sa Diyos ang sakit. Kinuha na niya yan sa krus By His stripes, we were healed. 1 Peter 2:24. Kung kamatayan lang naman ang makakapagpaligtas sa atin, di sana hindi na nagpabugbog si Kristo. Di sana hindi na lang siya nagpasugat sa katawan niya. Kamatayan lang naman pala kabayaran ng kasalanan. Pero bakit niya ginawa yun magpabugbog? Bakit ginawa niyang magpasugat-sugat pa rito? Na ang sinabi sa Bible, hindi na daw makita, hindi na daw ma-recognize na mukhang tao, mukha na daw parang monster. Si Jesus Christ dahil sa sobrang dami ng sugat. Dahil yung simang, yung pinalo sa kanya ay mayroong simang na pag inalis yun, pati yung kanyang balat at saka yung kanyang laman, nasasama. Ba't ginawa pa ni Jesus yan?
alang-alang tayo ay gumaling. Pastora, ba't nararamdaman ko pa? Ano nang kalaban yan eh? Tudla ng kalaban. Tumayo ka. Umakto kang walang sakit. Oo, meron. Pag hindi mo kaya, sige, rest ka sandali. Pero pag kaya mo na, wag yung, may lagnat pa ako. Pahingin mo nga ako ng tubig. Umakto ka, kaya ko. Pinagaling na ako ng Jesus. Amen? Tingnan mo to. God tells you that faith cannot just be in our minds. It must produce action. Hindi lang nasa isip. Ay, okay, pinagaling na pala ako ni Jesus 2,000 years ago. Okay. Wala lang, nandito lang sa isip. Pero pag nagkasakit, so, masakit lang pala ang paa. Ay, wala na. Naging dramatista na. Pero ang sabi, faith without work is dead. Oh, pastora, performance yan. Hindi. Binigay na nga ni Lord yung faith sa'yo. Sabi dyan, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Sino ang magbibigay sa'yo ng lakas? Ikaw ba? Binigay na sa'yo yan ng Diyos yun, yung will. Nasa'yo na yan. Kaya magagampanan mo kapag ikaw ay naniwala. Kapag hindi ka maniniwala, ay talagang hindi. Hindi mo magagawa. Paniniwalaan mo. Ano man ang problema mo ngayon, tudla ng kaawayan. Diba sabi ko sa inyo, may apat na dahilan kung bakit ang gulo-gulo ng mundo. Pero hindi ang Diyos, o ang gulo-gulo ng buhay mo, ang gulo-gulo ng buhay ng kapitbahay mo, hindi ang Diyos ang may gawa. Una, gawa mo. Maling desisyon mo. Maling mga prinsipyo mo sa buhay. Pangalawa, gawa ng ibang tao, pero hindi ang Diyos. Pangatlo, tayo ay nasa fallen world, natural disaster. Pero ang natural disaster, hindi parusa ng Diyos. Tayo ay nasa fallen world dahil sa kasalanan na nangyari kay Eva at kay Adan noon sa Genesis. Kaya nga babaguhin ito eh. Magkakaroon ng new heaven and new earth. Lahat babaguhin ni Lord. Pang-apat, gawa ng demonyo. Merong contribution ng Diyos? Wala. Kasi mapagmahal ang Diyos. Mabuti ang Diyos. Sabihin nyo nga, God is good. Kaya mo, kapatid. Kaya mo. Kasi sabi dyan sa Philippians 2:13, sino nagbigay sa iyo ng power? Sino nagbigay sa iyo ng lakas? Sino nagbigay sa iyo ng talino? Si God. Nasa born again spirit mo na. Binigay na sa atin lahat. Amen? Wala ka nang gagawin eh. Maniniwala ka lang. Amen. Kung inaatake ka ng kahit ano, mag-stand ka lang sa promises ni God. Ano yung team natin? Yeah, all the promises of God are yes and amen in Christ Jesus. Hanapin mo ang mga pangako ng Diyos sa atin. Paniwalaan mo yun, i-receive mo yun. Yun yung faith. Sabihin nyo nga, faith. Ang faith ay yung word of God. Yung nakasulat sa salita ng Diyos. Amen? Kasi ang salita ay Diyos. Sino yung Diyos na yun? Si Jesus Christ. Amen. So bukod dito sa individual shield of faith, nandiyan pa kayo? Yan, individual yung tinalakay ko kanina. Merong tinatawag na formation ang Roman soldier. Ang tawag ay testudo. Latin word ito na ang ibig sabihin ay tortoise o malaking pagong. Kaya nilagyan ko ng pagong. Latin word yan, testudo. Ano yung testudo? Yung mga Roman soldier, hawak ang kanilang shield of
sealed, no, yung scutum, mag-aano yan, magpaparang ano sila, yung tortoise. Magko-cover sila. Tapos yung luhod na luhod, dito naman sa kasunod niya, nakaganyan para maprotektahan yung nakaluhod. Pati yung nasa likod, poprotektahan din yung nasa likod. Tapos lahat sila nakakover pati yung sa harapan. Tingin nyo may lulusot. Pag tinudla sila ng kaaway, sa ganyang posisyon may lulusot. Ginagaya nila dyan yung tortoise. Di ba yung mga tortoise, yung mga pagong, meron silang shell. Diba, hindi mo naman makukurot yung balatid kasi may shell at nagtatago sila sa shell to protect themselves, yung mga tortoise. Ganon din yung testudo. Poprotektahan nila ang bawat isa. Tapos interlocking pa yung mga kamay nilang ganyan. Kapit kamay. Di ba? People's power na ba? Kapit kamay. Di ba people's power noon, kapit kamay, Ganyan sila, kapit kamay. Kaya napakalakas kasi nagsasama-sama sila. Ngayon, most of the time, tignan ninyo yung sunod na picture. Ano sa tingin ninyo ang mas malakas? Yung nagsosolo o yung marami? Sama-sama. May kanta bang ganon? Alin ang mas madaling tamaan dyan? Solo o yung sama-sama? Nagsosolo. Nag-iisa lang siya. Yung nakatestudo, nakakover silang lahat. At malabo na sila ay tamaan. Kapatid, gusto ng Diyos magsama-sama tayo. Kasi mas nagiging malakas ang Kristiyano kapag nagsasama-sama tayo. Amen? Kaya ang pag-attend nyo sa church, nagpapalakasan tayo dito. Amen? Kaya mamimiss ninyo yung mga katabi nyo. Sige nga, tingnan yung katabi ninyo. Sabi ko, kalabitin nyo, huwag nyo kurutin. Kinurot nyo yata eh. Magpapalakasan tayo. Kasi mas malalabanan natin ang kaaway kapag nasa testudo tayo. Nasa church tayo. Ang isang baga, yung charcoal, pagkasama-sama sila maapoy. Pag inalis mo yung isa at obserbahan mo, ito patuloy na nag-aapoy, yung inilayo mo, unti-unting nawawalan ng baga. Ganon din yun. Habang tayo'y nagsama-sama, lalo tayong lumalakas. Ang faith natin, nagagamit natin, na itataas natin at tumitingin tayo kay Kristo sa kanyang tinapos na gawa. Amen? Amen. Hebrew chapter 10 verse 25. Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng kaugalian ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa. Lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Malapit na ba? Do you believe? Nasa end days na tayo? Amen? Are you excited to see God? To see the Lord? Up in the air? Lapit na po. Andyan na. Umpisa na ng birth pains o birth pangs. Ano ba yung mga birth pangs? Earthquake, nations against nations, kingdoms against kingdoms, mga natural disasters. Umpisa na, kumbaga nagle-labor na, ang inang nagle-labor. Di ba pag nagle-labor ang ina, masakit? Ayun na. The earth is groaning, sabi sa Romans. Kaya naglilindol na. Pero hindi tayo matatakot. Nakasulat na nga sa Bible, matatakot ka pa. Hindi ang Diyos ang gumawa. Alam na ng Diyos because of His foreknowledge. Alam na niya yung future. Sinulat niya. Para tayong mga believers, hindi maliligaw. Hindi ang Diyos ang may gawa nun na.
Isinulat lang sa Biblia para alam natin. Amen? Andyan ang problema, pero hindi ka kayang gapiin ng problema. Naalala niyo yung serpent kanina? Anong ginawa ng Lord? Inalis ba yung mga serpiente? Inalis ba doon? Ng serpiente? Inalis ba? Hindi, di ba? Ano lang ang ginawa ni Lord? Sabi ni Yahweh, gumawa ka ng pole na nandoon yung bronze snake. Ngayon, nandiyan si Jesucristo. Pero hindi pa rin nawawala ang demonyo. Liligid-ligid. Tutudlain ang mga believers, pero hindi na nila tayo kaya. Amen? Bakit? Dahil sa pananampalataya. Amen? Amen. Thank you, Lord. Glory to God. Sa pananampalataya natin. Kasi, yung iba sabi, pinanalo na pala ni Kristo Inano na pala, tinalo na pala si Satanas. Dapat wala na yan. May time para kay Satanas. Tatapon nga yan sa dagat-dagatang apoy. Amen? Kaya tayo, tinutudla sa emotion natin, tinutudla sa ating isipan, pero hindi tayo gayang gapiin ng kaaway. Dahil meron tayong katotohanan na hawak ang kanyang salita. Amen? Kaya kahit isang chapter lang bawat araw, buksan naman ninyo. Kahit isang chapter lang, magbasa naman tayo. Kung nalalabuan kayo, pwede naman makinig. May audio Bible naman. Pagkatapos nun, ano yung mga natutunan mo? Isipin mo. Tapos manalangin ka. Amen? Sabi nga sa 1 John 5:4, sapagkat ang sino mang anak ng Diyos, sino ang anak ng Diyos dito? Ay ano daw? Nagtatagumpay sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan. Ano ang dumadaig? Ang ating pananampalataya. So lagi mo itataas ang pananampalataya sa Diyos. Sa tinapos na gawa ni Jesus. Tagumpay palagi ang buhay. Sabi mo nga, tagumpay ako. Amen. Faith as defense. Faith isn't just belief. Hindi yung paniniwala lang. It is trust in God's character and promises. When the enemy attacks with lies, doubts, or condemnation, ano yung nagbablock? Faith blocks and deflects those darts. Ano yung para hindi ka matudla ng kaaway? Faith. Yun yung pananggalang natin. Yung pansangga natin. Faith. Faith ba galing sa'yo? Galing kanino? Kay God. Paano lalakas ang pananampalataya? By hearing and hearing the word of God. By reading and reading His word. By hearing and hearing His word. Amen? Ano ang sanhin ng hindi paggana ng faith? Doubt. Pagdududa. Minsan ang disipulo, pinauna ni Jesus. Nag-pray muna siya kasi. So pinauna ni Jesus sa laot. Pagkatapos nun, nasa laot na yung disipulo, sumunod si Jesus. Nakalutang siya sa tubig. Naglalakad siya sa tubig si Jesus Christ. Na-excite si Peter. Si Jesus ba yun? Na-excite siya kasi nakita niya naglalakad si Jesus sa tubig Matthew chapter 14 verse 28 to 31. Lord, if it's you, Peter replied, tell me to come to you on the water. Sabi niya ganyan. Come, he said. Then Peter got down out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. Lord, kung ikaw yan, sabihin mo naman. Papuntahin mo naman ako dyan. Gusto ko pumunta sa'yo. Come, halika. Sabi naman ni Jesus, dali-dali excited si Peter. Bumaba.
lumakad sa tubig. Excited si Peter. Saan siya nakafocus? Ha? Kay Jesus. Sige nga, basahin natin. Matthew 14:28, verse 30. But when he saw the wind, he was afraid and beginning to sink, cried out, Lord, save me! Nakalakad na siya sa tubig. Pagkatapos nakita niya, hangin, lumubog siya. Ha? Lumubog siya. Andun na eh. Natakot pa. Sumunod na verse. Immediately, Jesus reached out his hand and caught him. You of little faith, he said, why did you doubt? Bakit ka kasi nagduda? Sabi ni Jesus. Lumakad ka na sa tubig eh. Kapatid, huwag kang magduda. Pag pinangako ng Diyos, tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Amen? Amen? Huwag kang magduda. Pag naalis ang focus mo kay Jesus, sa kanyang mga promises, sa kanyang tinapos, doon ka mag-uumpisang malugmok. Doon ka mag-uumpisang lumubog. So, huwag tayong mag-doubt. James chapter 1, verse 6 to 8. But when you ask, you must, You must believe and not doubt. Because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. Parang kung saan yung hangin, doon ka. Kung saan yung tulak ng nandun ka. Ay, okay. Oo, okay. Wala kang sariling eh. Ay, okay. Ay, nananampalataya ako. Ay, ang laki. Imposible itong problema na to. Imposible. Kapatid, walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Kanino ko pa gusto kumanta eh? Kasi nakasimangot kayo eh. Wala talaga imposible sa Diyos. Sana pananampalataya maggaganap at maggaganap. Ano man yung promises niya. Next verse. That person should not expect to receive. Sino hindi makaka-receive anything from the Lord? Sino yon? Such a person is double-minded and unstable in all they do. Yung mga nagdadalawang isip, yung nagda-doubt, yung hindi pinagana yung pananampalataya na inilagay ng Diyos sa Kanya. Hindi niya marireceive kung ano yung faith. Hindi niya marireceive yung mga promises ni God. Ang shield ay first line defense. First line defense, ano ibig sabihin? Sasanggahin mo muna. Hindi ka magpapatama sa katawan mo. Ano uunahin mo? Yung shield. Siyempre, alam niyo yung yung minsan pagka merong instinct yun eh. Parang reflex mo. May parang bato, tas bigla mong magaganyan. Nakuha niya, yung may biglang babato, mapupunta sa'yo, tas bigla kang iiwas. Reflex yun eh. Defense yun. Para yung shield. Parang shield yun. So yun yung una nating depensa, shield. Bago tumama ang palaso sa'yo, shield of faith muna. Amen? Yan. May natutunan? Ano ang shield natin laban sa atake ng kaaway? Faith. Huwag tayong maging unbelieving believers. Uy, ano yun? Irony yun. Unbelieving believers. Ano yung unbelieving believers? Believer ka, pero hindi ka naniniwala sa tinapos na gawa. Hindi ka naniniwala sa mga promises ni God. Unbelieving believers ang tawag dun. Okay, malapit na po ako magtapos. Siyempre, may beloved walk tayo, life application. Number 1, anong gagawin natin? Recognize the darts. Every day, the enemy launches fiery darts. Fear, insecurity, temptation, condemnation, doubt.
These darts often come through, saan pumupunta yun? Thoughts, circumstances, or even people's word. Yung atake ng kaaway, minsan sa isip natin, kung ano yung circumstances natin, yung mapangyayari natin sa buhay, at minsan, sa kausap mo galing. Kailangan, nare-recognize mo yun. Minsan nag-aaway kayong magkaibigan o magkapatid o pamilya. I-recognize mo. Siya ba talaga yan? Hindi siya yan. Kasi mahal ako niyan. Maaari yung espiritong bumubulong. Recognize mo. Ay, hindi yan ang asawa ko, kaya hindi ako magagalit. Hindi iyan ang kapatid ko, kaya hindi ako ang magagalit. Hindi yan ang kumari ko. Mabait ang kumari ko. Huwag nating payagan ng kaaway. Na pag-away-awayin tayo kasi gusto niya away-away eh. Amen? Be alert. Kailangan, nagdi-discern ka. Number 2, raise the shield daily. Faith is not automatic. It must be activated. Kailangan talaga itataas mo yung faith. Kung paano yung soldier, tinataas niya yung shield, ganun din tayo. Taas natin. Tumingin tayo sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesus. Start each day declaring truth. I am protected. I am loved. I am victorious in Christ. Sabihin nga natin yun. I am loved. I am victorious in Christ. Number 3. Soak your shield. Diba? Sino soak yung shield ng Roman soldier? Diba? Naalala nyo kanina yung sinabi ko sa inyo. Para mamatay yung apoy nung palaso. Water. Water, it means the word of God. Faith grows when soaked in Scripture. So makinig, magbasa. Amen? Meditate on God's promises. Let the word saturate your heart so you're not easily burned. Hayaan nyo ang salita ng Diyos ay malagay sa puso't isipan mo nang hindi ka matalo ng kaaway. Next, number 4. Stand together. Naalala nyo yung testudo? Magsama-sama tayo. Lalo na malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen? Kung excited kayong pumunta ng party, o pumunta sa mga birthday party, o kung ano-ano, dapat mas excited tayong nagkita-kita. Kasi may corporate anointing pag nagsama-sama ang mga believers. Amen? Amen. So, don't fight alone. Alam nyo, kaya tayo may community. Kaya after this, di ba, nag-uusap-usap yung minsan, pwede ka magsabi ng problem. Pag-pray nyo naman ako. Minsan, yung take away, natutunan mo, ay, ganito, ganyan, ganito. Meron tayong community, meron tayong small group. Nang sa gayon, magkalapit-lapit tayo. Surround yourself with believers who speak life and truth. Huwag kang sasama sa puro, lagot ka. Naku, patay kang bata ka. Ay, naku, yari ka niyan. Lahat na lang pinroblema, lahat na lang. Naku, hindi ka pagka ganyan ka, hindi ka uuusad. Yung puro negatibo, huwag kayo sumama doon. Kaya tayo nagsasama-sama para magpalakasan. And number 5, declare victory. Faith is not just defense, it's confidence in Christ's finished work. When attacked, respond with Scripture. Pag ina-atake ka, sabi mo, no weapon formed against me shall prosper. Isaiah 54:17. Walang mga balaki ng kaaway na magtatagumpay laban sa akin, laban sa negosyo ko, laban sa pamilya ko, laban sa mga balaking ko. Deklara mo yun. Meron pa, I am more than a conqueror through Him who loves me. Alam niyo ba yung conqueror? Para sa mga hindi nakakalam, yung conqueror? Ito na lang. Tinapos na ni Jesus lahat.
tayo yung kumuha ng panalo. Si Pacquiao nagboxing. Pero yung panalo ni Pacquiao na kanino? Kay Jinky. Sino ang more than conqueror? Si Jinky. Nanalo si Kristo sa cross. Sino ang more than conqueror? Believers. Gets? Amen. Palakpakan natin ng Diyos. At ang beloved thought natin, ang iiwan ko sa inyo, sabay-sabay tayo. In Christ, I am shielded, not shaken. I am victorious, not defeated. Amen. Okay. Amen. Glory to God. Sa mga baguhan lang po dito na hindi pa tumatanggap sa Panginoon at gusto nyong maranasan yung pagpapala at promises ni God, sabayan niyo ako sa maikling panalangin na ito. Ibukan niyo ang inyong bibig at manalangin tayo. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon, nalalaman ko po na ako po isang makasalanan. Ako po isang makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin niyo po ako sa lahat ng mga kasalanan ko. Patawarin niyo po ako sa lahat. Salamat po. Salamat Sa po. krus ng Kalbaryo. Sa krus ng Kalbaryo. Kinalimutan niyo na po Kinalimutan niyo na po lahat ng pagkukulang ko. lahat ng pagkukulang. Banal na Espiritu, Banal na Espiritu. pumasok po kayo sa akin. Pumasok po kayo sa Panginoon, Panginoon. maghari po kayo sa aking puso. Maghari po kayo sa aming puso. Kayo na po Kayo na po ang masunod ang masunod sa buhay ko. sa buhay ko. Sulat niyo po Isulat niyo po ang pangalan ko pangalan ko sa aklat ng buhay. sa aklat ng buhay. Tumayo na po ang lahat at ako na lang mananalangin. Panginoon, maraming pong salamat sa mga kapatiran na tumanggap po, Panginoon, sa inyo. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay. Banal na Espiritu, kayo ang kumilos po sa kanila. At sa mga kapatiran ko, Panginoon, na nandito ngayon at mga nakikinig po, Panginoon, sa online. Lord, ang mga promises ninyo, hayaan niyo pong mag-manifest sa kanilang mga buhay. Makita ang Kristo na pinaniniwalaan ng bawat isa. Kung may problema sa pinansyal, Panginoon, maliit na bagay lang yan sa iyo. Kayang-kaya niyo, Panginoon, na bigyan sila ng probisyon. Hindi niyo po pababayaan na hindi makuha o hindi makabayad o hindi makapangon ang mga kapatirang ito. Kung may kinakaharap man silang problema, Panginoon, Lord, paikliin niyo po yung araw ng kanilang mga agony, ng kanilang paghihirap. Lord, salamat ngayon pa lang, pinagtagumpay mo na sa kanila. Pinagtagumpay mo na sila. Panginoon, ang kanilang mga kalusugan, aking kong pinapalalangin mula ulo hanggang paa. Lahat po ng mayroong sakit sa pangalan ni Jesus, kayo ay gumaling na in Jesus' name. Bukol, matunaw ka. Diabetes, maging normal ka. High blood, mag-normalize ka in Jesus' name. Cancer, matunaw ka in Jesus' name. At ano pa pang sakit na meron sa katawan ng mga kapatiran, in Jesus' name. Wala kayong karapatan sa katawan ng aking mga kapatid sa pangalan ni Jesus. Lumayas kayo, espiritu ng mga kasakitan, pumunta kayo sa pinakamalalim na karagatan sa pangalan ni Jesus. Lord, pinapakawalan po namin ang biyaya ninyo sa bawat isa. Touch their lives. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay na habang sila ay humahakbang, nakikipag-usap sa iba, nakikita sa kanila ang Kristo na nagpala sa kanila. Lord, thank you. Maging ang kalusugan, maging ang kayamanan, maging kahit ano paman, binigay niyo na po at pinagkaloob sa amin. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa tinapos na gawa ng Panginoong Hesus. Thank you, Lord, for no weapon formed against us shall prosper. Itong linggo na ito, walang magkakasakit sa amin. Kung dumating man ang natural disaster, Lord, thank you. Iningatan niyo po ang bawat isa sa amin. At hindi po kami mapapahamak. Salamat sa laksalaksang anghel na lagi pong nagbabantay sa amin.
Thank you, Lord. In Jesus' mighty name. Amen. Lahat ng pangako mo sa'kin ay oo. Sa bawat laban, tiyak ang panalo. Ako'y nasa lilim na lumikha ng mundo. Sa bawat hakbang ako'y ginagabayan. Saan man naroroon, laging